The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Ted, kumusta tayo? Alam niyo po, kahapon ang topic natin, ang mga plano natin ay dapat naka-align sa plano ni Lord. Ngayon naman po, since we already cast our vote, ano po ba ang susunod nating aantabayanan when it comes to our leaders na binoto? Alam niyo po, nung nailabas ni Moses ang mga Israelita mula mula Egypt po, papunta rin sa Promised Land, dinalo po si Moses ng kanyang father-in-law na si Jethro. Ayan, ang ganda na to ha. Tuwang-tuwa po si Jethro sa mga binalita ni Moses kung paano nilabas ng Diyos through his son-in-law ang around 2 million na Israelites para po makapunta sa Promised Land. In short, close silang magbiyanan. At ang sasabihin ng karamihan, sana all. Anyway, the following day, nung nakita po ni Jethro ang day-to-day work nitong si Moses, naupo si Jethro, nakita niya si Moses bilang hukom or dinidinig yung mga kaso ng tao. Kasi we're talking of 2 million na tao, ang daming reklamo, o yung asawa ko, hindi ko nakita kagabi dito sa tabi ko, yung anak na pasaway, ninakaw yung isang kambing nung isa. So ang dami niyang dinidinig na kaso, nakapila po sa harapan niya ang libo-libo, daan-libong tao mula umaga hanggang gabi. Kaya sabi ni Jethro, anak, halika nga rito. Mukhang hindi maganda yung ginagawa mo. Pinapagod mo yung sarili mo at pinapagod mo rin yung mga tao. Parang kanina nakita ko 6 a.m. pumila yung isa, 6 p.m. na yata na naabutan yung iban. So parang pinapagod mo lang yung sarili mo. And then there's this wisdom na galing sa kanyang biyanan. Kaya kayo mamahalin niyo yung biyanan nyo. No? Sabi sa Exodo 18:21, ngunit pumili ka ng mga taong may kakayanan, may takot sa Diyos, at mapagkakatiwalaan at hindi masusuhulan. Wow! Pag tinignan niyo po yung mga characteristics na sinabi ni Jethro to find the leader, whether a woman leader, a man po na magli-lead, kung atin pong i-apply to sa modern day, sabi dito, mga taong may kakayanan, may competence. Okay? Mahalaga po yung competence dahil dapat may kakayanan. Pangalawa, may takot sa Diyos. Meron pong character. Kasi po, competence without character, naku, dami ng mga politiko, dami ng mga CEO na ganyan. Highly competent, Harvard degree, may law, pero walang karakter. Delikado yan, okay? So dapat po, sabi dito, mapagkakatiwalaan, okay, trustworthy, at hindi masusuhulan. Naku po, parang tingnan nyo nga yung mga binoto nyo kahapon. Yan po ba ay merong mga karakter and competence and trustworthy at hindi mababribe? Ayan, naku, sabi nung iba, huli na. Nahuli na yung aking boto. But seriously speaking, kung tayo po ay mamimili ng leader o ikaw ay isang leader ngayon, baka ikaw ay mananalo ngayong eleksyon. Ito na, binakita na ni Lord ang pamantayan o basihan ng pagiging isang magaling na leader. Yes, you're competent. Madali pong maging competence. Okay? Magkaroon ng competence rather. Pero yung character po, hindi mo makukuha yan sa YouTube University. Makukuha mo ang character by having a relationship with God. Yung pagiging trustworthy, hindi mo mamamanufacture yan. Hindi yan mamamana sa nanay at sa tatay. Hindi yan ay papasa sa DNA. Yan ay nakukuha pag tayo may relasyon sa Diyos. Again po, ang dalangin ko lang, check mo yung sarili mo bilang ama, bilang ina, bilang kapatid, bilang estudyante, bilang guro, bilang inhinyero, bilang janitor, bilang driver ngayon na nagda-drive ng Grab, bilang politiko, ano man ang trabaho mo, basta ikaw ay nag-lead ng tao, ikaw ba'y may character at ikaw ba'y may competence. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa kabutihang dulot nyo dahil hindi mo kami iniwan ng mga ngapa kung ano ba ang basihan ng isang leader. Lord, marami ng highly competent leaders ang aming bansa. Kung saan may vacuum ay leaders with character. Yan po ang kulang sa aming bansa. Mga leader na may takot sa Diyos. Kaya Panginoon, dinadalangin namin na magkaroon sila ng relasyon sa iyo. Maaring ilan nakikinig ngayon, magrepent sila, humingi ng tawad. At ang temporary na platform na binigay mo sa kanilang leadership, whether sa kumpanya or sa politika, Lord, temporary lang yan, pahiram lang yan. You're gonna judge them by how they leverage on the power you have given them. Pinahiram mo lang yan, loan lang yan sa kanila, gamitin nila ng tama.
sa pamamagitan ng pagiging competent at may character, may fear of the Lord. Salamat, Lord. Ikaw ang aming samong dalangin, Lord God, sa aming mga paglilid sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Brad Ted, maraming salamat. I have to go lang. Okay, nagmamadali konti. Ito pang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.